Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Nag-deworm ako ngayong araw na ito, pero hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano ko inilagay yung dewormer dyan sa waterer nila. Malapit na nilang maubos kasi ang nilagay ko lang kanina ay half lang ng waterer nila. Para sure na maubos talaga nila. 38 days old na ang mga kiting ito. At nasa bracket pa naman sila ng first na deworming period. Kasi ang first time na magde-deworm ka sa mga kiti na native chicken ay nasa 4 weeks to 8 weeks old. At pagkatapos ng 2 linggo, uulitin mo yon. Pero kalimitan hindi na nauulit, no? Kaya ginagawa na yon pagka 12 weeks to 16 weeks old. Pero kung ang inaalagaan mo ay for meat production, hindi na kailangang purgahin mo sila ng pang 12 weeks. Dahil sa time na yon, i-dispose mo na sila. Pero kung gagawin mo silang mga breeder or paiitlogin mo sila, gagawin mo yung 12 weeks to 16 weeks na pagpupurga sa kanila. At pag adult na sila, every 3 to 4 months na ang regular na pagde-deworm sa kanila. So itong mga ito, hindi pa naman late na dineworm ko sila. Nung mga nakaraang panahon, yung mga kitty ko, dinideworm ko mas maaga pa kaysa rito. Kaya lang, mas maganda talaga pagka nandun sa 1 month na magde-deworm ka. Ang ginamit kong dewormer ay merong active ingredient na levamisole plus albendazole. Ang action ng levamisole ay pinaparalyze niya yung mga adult na roundworm. Kaya napaparalyze yung roundworm kasi pinupuntirya kaagad yung nervous system nila. Tapos nasisira na rin yung metabolism nila, syempre. Ang nangyayari, pagka na-paralyze na sila, syempre, hindi na sila nakaka-adhere or hindi na sila nakakadikit dun sa intestinal wall ng manok. Kaya, ang susunod na mangyayari doon ay ma-expel na sila sa pamamagitan ng manure. Kasama na ng manure, nandun na yung worm. Yung albendazole naman, pati tapeworm. Roundworm, tapeworm, sickle worm, kaya niya. Yung levamisole kasi, hindi niya kaya ang tapeworm. Kaya yung albendazole, yun ang tulong niya doon sa levamisole. Ang dose pala ng levamisole na yan plus albendazole ay isang sachet sa 1 galon na tubig. So pinaghati-hati ko na lang yung mga manok para makonsume nila yung 1 galon na tubig. So pinaghati-hati ko dun sa mga waterer nila. So ito, kalahati lang binigay ko. Doon sa iba, meron akong binilagay na buo kasi mas marami pa rin sila. Okay. Yung albendazole naman, napapastop niya yung pag-absorb ng sugar ng mga internal parasite, kagaya ng tapeworm. Kaya ang nangyayari, humihina sila dahil wala na silang sugar. Humihina sila, kaya namamatay sila. Tapos yun na, na-expel na sila. Ang deworming ay isa sa regular na practice sa mga poultry farm. Kasi para mapanatili ang mga alagang manok na masigla, malusog, masaya. At siyempre kung ibebenta mo sila, madaling maibenta kasi nga madali silang lumaki at saka bumigat. Itong ginamit kong dewormer, ang withdrawal period niya pala ay 3 days. Sana may napulot kayong konting kaalaman na naman dito. May napulot kayong idea. Hanggang dito na lang muna. Sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga sharer, likers, sa lahat ng mga subscriber ko, both old and new. At yung mga hindi nag-skip ng ads, thank you very much. Malaking tulong yun sa channel ko. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok.